Hello mga ga, ito na po yung white yema cake bars natin. Nalulutuin po natin ito sa ating steamer. Pwede talaga tayo ditong kumita. Nagamit lang po yung ating steamer. Kaya tara na mga ga, umpisahan na po natin to. At sa 1 cup lang po natin na harina ay ito na po yung magagawa natin. So dito sa ating mixture, gagamit lang po tayo ng 2 whole eggs na medium po ito. So dito sa ating cake batter mixture ay gagamit po tayo ng 2 piraso na medium sizes ng ating itlog. Whole eggs po yung gagamitin natin dito. At dahil order po ito na hindi lang masyadong matamis yung ating cake base, ay maglagay lang po tayo dito ng 1/4 cup ng white sugar at 1/2 teaspoon ng ating iodized salt. 1/4 cup ng mantika at 1/3 cup ng evaporated milk. At 1 teaspoon ng ating vanilla extract, and then haluin muna natin para matunaw din yung ating mga dry ingredients. At ilagay na po natin dito yung 1 cup ng cake flour at 1/2 tablespoon ng baking powder. At haluin hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients at nang kuminis po yung ating mixture, at pagkatapos ay salain lang po natin. At ito lang kalapot yung ating mixture mga ga, at isit aside lang muna natin ito. Dito naman po tayo sa ating mirang. So dito sa ating mirang, meron po tayong 3 piraso na egg whites at mula po ito sa medium na itlog. At lagyan lang po natin ito ng 1/2 teaspoon ng cream of tartar. At kung wala po tayong mga cream of tartar, pwede tayong gumamit dito ng white vinegar o yung dato puti po natin. At 1/2 teaspoon lang din yung ilagay natin. At pag kuminis na ng kaunti po yung ating egg whites, ay gradually na po nating ilagay yung ating 1/4 cup ng white sugar. Ang inyong white sugar mga guy, pwede po ninyo itong gawing 1/3 cup, dagdagan po ninyo ng kaunti. 1/4 cup lang po talaga yung ginamit ko dito ng ating white sugar, kasi po ay order po na hindi lang po masyadong matamis yung ating cake base. Kailangan po talaga na dry yung bowl at saka yung attachment ng ating hand mixer para po ay maganda talaga yung alsa ng ating mirang. At kailangan po ay hindi mahaluan yung ating mirang ng kahit kunti or maliit lang po na egg yolk. At hatiin lang po natin muna yung ating mirang. Ihalo po natin dito sa ating cake batter mixture. Cut and fold lang po yan ng padahan-dahan. At nang nag-well combine na po yung first natin na nilagay na mirang dito sa ating cake batter mixture, ay pwede na po nating ilagay lahat yung natira pa natin na mirang. And then cut and fold ulit ng padahan-dahan until well combine. At mga gahuwag lang po natin itong ma-overmix. At ilipat na po natin ito agad sa ating tray, at yung ating pana ito ay may sizes po ito na 12 by 8 by 3. Ito lang po yung ginamit ko, medyo mataas po by 3 po yung taas niya nito para matakpan po natin ito ng aluminum foil. At sinapinan ko lang po yan ng parchment paper sa ilalim, at mga ga sa puntong ito ay kailangan ay kulong-kulo na po yung ating tubig dahil isa lang po natin ito agad. At takpan lang po natin ito ng aluminum foil. At lutuin ko lang po ito sa loob ng 40 minutes sa katamtamang hina ng apoy ng aking kalan, na yung hindi lang talaga masyadong mahina. At i-release na po natin dito sa kanyang pan, at nang ito'y medyo malamig na ay hiwain lang po natin na ito. Hiniwa ko lang po ito sa 4 by 8, kaya may 32 pieces or 32 slices po tayo dito. At depende na ho yan sa inyo mga ga kung anong laki yung hiwa na gusto niyo po dito, at depende din ho yan sa bintahan ninyo, kasi depende ho yan sa ating costing. At isit aside lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating yema frosting. So dito sa ating frosting, kailangan lang po natin ng 1/2 cup ng condensed milk, at hindi po tayo dito maglagay ng egg yolk. Maglagay lang po tayo dito ng 4 tablespoon ng cornstarch. And then haluin lang muna natin yan, at pagkatapos ay ilagay na po natin dito yung 1/2 cup na evaporated milk. Naglagay po pala tayo dito mga ga ng pinch of salt at 1/2 teaspoon ng ating vanilla extract, pero hindi lang po naon yung ating camera. At lutuin na po natin ito sa mahina lang po na apoy ng ating kalan. Haluin lang po ito hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. Diretso lang sa paghalo para hindi din masunog yung ilalim. At pag ganito na kalapot ay agad na po nating patayin yung apoy ng ating kalan, at lagyan na po natin ito ng 1 tablespoon ng shortening. Haluin lang po natin yan para matunaw yung ating shortening, at pagkatapos ay ilagay na po natin dito sa ibabaw ng ating cake base. At iubos po natin dito yung ginawa po natin na frosting. At spread lang po natin ito ng pantay, at lagyan lang po natin ito ng design sa ibabaw. At para lalong gumanda tingnan ay naglagay lang po ako dito ng yung mga maliliit na marshmallow para po sa ating toppings. At gumamit lang po ako dito mga ga ng 3 ounce ng ating cupcake liner para sa pangsapin po natin. At ang bintahan po natin dito ay 8 to 10 pesos, pero depende pa rin yan sa ating costing. Mag-costing lang po kayo mga ga para malaman po ninyo kung magkano po yung bintahan ninyo, at depende din ho yan sa laki ng slice po ninyo. At ang bintahan ko po dito sa isang box ay 180 pesos po, at may laman po ito na 18 slices. At hanggang dito lang po yung ating video. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat mga ga, at bye-bye.